Magandang araw mga kabukid. Welcome dito sa ating channel. So ito na yung video natin. Puntahan natin yung kamatis. So ito yung daan. Ano pa rin ito? Bahagi pa rin ito ng farm. So ang tanim dito mga durian yan, no? Mga durian. Nakita natin mga durian. Hanggang doon. Dati itong area na ito, papagtaniman namin ito ng kamatis. Yun nung lumaki ng durian, medyo naglipat kami doon sa kabila. Yan ang ano dito. So medyo ngayon masukal. Wala pa kasing budget na ipalinis ito, pero di magtagal linisan ito kasi kawawa naman yung durian. Maka yung iba namamatay na. So puntahan natin yung kamatis natin. Dito banda ano din ng ano natin tanim dito, mga pipino. So tingnan muna natin, daanan muna natin. Inspection tayo ngayon sa farm. Schedule natin Wednesday ngayon. So mag-survey tayo. Ayan ang mga tanim namin na pipino. Ayan. So may mga malaki ng bunga. By next week o mga 10 araw makaharvest na tayo dito. So daming bulaklak. Bago lang tayo nag-abono dito. So yung inabono natin, gimix natin yung 1620 at saka winner para sa pagdevelop ng mga bunga na kapipino. So yan. So hanggang doon nasa mga 2,000 hills ito. Lahat ng puno. So ganito yung process sa pagtatanim namin dito. Yan, may balag. Tapos paakyat yung pipino. Para yung mga bunga niya hindi maano sa lupa. At saka mas maano din na yung pipino na ano. Mas maging matibay yung pipino kapag hindi nakagapang sa lupa. Mas mataas yung confidence nila na mag-akyat. Magbigay ng maraming bunga. So papunta tayo doon sa kamatis. So ayan mga kabukid, nakarating na tayo dito. So ito yung sobra na area. Pagtataniman natin na kasunod na naman. By August magtanim tayo dyan. So ito na yung tanim namin kamatis. Yung unang labas ko na video, ito na yun. Ayan. So medyo maganda yung tubo. Lumalaki na sila. So 1 month ito ngayon. Eksaktong 1 month. Yan. So nagsilabasan na yung mga bulaklak. Saka napakaganda yung tubo. Saka dito banda, ito yung sa paibabaw. Yan, may mga ano na, makikita mo yung mga bulaklak. So maganda. So far maganda yung resulta. Dito naman yung area namin na ano, na diyan magtitimpla ng mga pang drenching, pang spray. Ito yan. Tapos itong hose na ito, yan ang water source namin, tubig. So dito naglagay na tayo ng ano, yung terminal dito sa Mindanao, tawag nila bitik. So parang tayong mula sa ibaba sa ibabaw, tapos may malaking lubid dito kalagay yan. Yan ikakapit yung ano, mga lubid, yung mga twine. Ang purpose nito para hindi matumba yung kamatis. Pero pagkatapos niya lalagyan ito ng ano, pa horizontal na lubid para mapigilan talaga yung pagtumba. Kasi makikita mo yung mga poste natin malilit lang, parang biniyak-biyak lang na kawayan. So para kakayanin talaga, dapat magkumpulan sila, isang lubid lang yung ilalagay sa ibaba hanggang ano tayo,
dito sa baba mga 40 cm maglagay tayo dyan. Tapos dito naman lalagay naman uli pag kung hanggang saan yung tubo ng kamatis doon ilalagay para hindi matumba. So asahan natin yung malaking harvest nito. Yung bawat puno sana makakuha tayo ng mga 3 to 4 kilos yung isang puno. Ayan o. So maganda na tingnan. May mga nakatali na. Yung sa kabila wala pa. So tutuloyin sa araw na ito. May ano tayo. May mga kasama tayo magtrabaho dyan. Tapos dito. So may mga maliliit na din ang damo. Dyan sa gitna. Pero palinisan natin yan. Padaanan naman natin yung mini tractor natin. Yung hand tractor. Tapos dito palinis na din natin kasi nagtatanim tayo ng saging dyan. Ito yung view sa sa Kabukid Farm. So ang kabuang area nito nasa mga 3.7 hectares. Pero medyo madamo lang, medyo na tayo, lugi tayo ng mga nakaraang cropping. Kaya ngayon paunti-unti muna babawi tayo, kunti-kunti muna yung tanim natin. Ano, napakaganda dito. So yun lang muna mga update kabukid. Keep farming.